So, nung nagsimula po kami dito sa DXN, ay malinaw na sa isip at puso namin bakit kailangan namin gawin ang DXN. Isa po yung sa dahilan bakit kami ay nakausad ng mabilis. So ano ba kasi ang offer ng DXN? Alam niyo ba ang offer ng DXN sa atin? Ano? Hindi niyo alam? Kaya pala hindi makakausad yung iba kasi hindi nga alam. Sabi sa dapat, pag nag-start kayo sa DXN, malinaw dapat. So ang offer po sa DXN, health, wealth, happiness, and freedom. Yes. Yun po yun. Kasi kung hindi po ninyo alam yan, kung ano yung offer dito, magtatsaga kayo sa pagtatrabaho. Hindi ko po sinabing walang income sa trabaho. Meron naman eh. Pero, no work, no pay. So galing din kami dyan. So si Upline Randy, actually si Upline Randy pang 6th generation ko na po yun. Yun naman, napakalalim niya. Pero dahil mabilis gumalaw, inabutan ako. Doon po na yung parehas na kami. Kasi sa DXN po, depende po sa kilos yan. Kaya kung sadyang talagang masigasig, masipag, pwede mong overtikan yung apply mo. Yun? Yun. Yes. Yun. Pero hindi siya kagaya sa corporate world na sipsipan. Di ba? Para mawala yung higher Position. So dito sa DXN, the more na yung kaalaman mo, sinishare mo lahat, huwag kang magtira sa sarili mo pagdating sa DXN. Yung knowledge mo, ibigay mo lahat sa downline mo. Kasi once na magtagumpay yan, kasama ka rin sa tagumpay. Yes! Yun. Kaya hindi dapat tayo magtira kung ano yung alam natin. Yes. So kabanding ko po si Randy sa hirap at ginhawa nung kami nag-start. Talagang matindi rin yung dinaanan namin, pero hindi namin ininda yung hirap na naranasan namin. Kasi ang mga nag-DXN dito, napakaswerte nyo kasi nagsimula kayo sa DXN, meron na kayo. Pero kami zero. Kung siya nag-resign, kami rin naman nagtulak kung mag-resign ka kasi hindi ka makapokus. Hindi ito, pag sinabi ko mag-resign ka, magagalit ka eh. Di ba? Yun po yung kaibahan sa malinaw na pagkaunawa dito sa DXN. So sa madaling salita po, nahid po natin yung mga posisyon, Star Diamond, Senior Star Diamond, Double Diamond, at ginugol natin ngayon is Triple Diamond. Yes. Wow. Yun po yun. So ano nagiging reward? So yun na nga, mahalaga din po bilang distributor ka ng DXN, tingnan mo mabuti. Saang part ka dito, masaya once na makuha mo. Unang-una, tinignan ko, masarap pala kumita ng malaki. Yun. Yes. Masarap po, kasi mahirap po mag-DXN kang hindi ka kumikita. Kaya lagi po kayo magtanong sa mga apply, paano mo ba na-hit yan? Paano mo ba nakuha yan? Ulitin mo kasi si apply, nakarating yan dyan, alam niyang ginagawa niya, sundan mo lang. Yes. Ang problema minsan sa atin kasi, tinuruan ng apply, ayaw pang makinig. Naku po. Lahat pinibigay niya, ito yung pattern, iba naman ang ginagawa. Yun. Kaya po yun ang reason bakit ka tumagal. Doon po tayo tatagalin. Ngayon, tanong ko sa inyo, anong gusto nyo doon sa pagkakaroon natin ng income? Mabilis ba o doon kayo sa mabagal? Mabilis. Lahat naman gusto mabilis. Kaso nga lang yung ginagawa mo, hindi mabilis. Mabagal. Kaya isa sa pattern nito, tingnan nyo. Kasi pag ito nagagawa natin, maganda eh. Kasi tingnan mo, kung investment niya, ito yung nakakatuwa dito. Alam nyo ba kung investor na nakuha natin? Yung grabe na sinasabi namin, na nakuha namin, mga upline, dito saglit lang po yan. At yung income, iba. Kasi kapag ito, alam nyo, may nag-invest yan, alam nyo ba ang pwede mong kitain bilang upline 30,000? I-anin yan. Magkano? 30,000 times 6. 180. Isipin mo lang yan. Sabihin mo, wala kasi akong pera. Wala kang pera, pero yung kakilala mo, may pera. Yes. Alamin mo lang. Yes. Yun eh. Kasi marami po may pera. Ang problema nga lang, paano natin sila makonvince, paano natin sila makausap. Kasi nga sabi, Tino dapat.
talagang pag-aralan mo ito mabuti para hindi ka mahirapan. Pero, nandyan yung mga apply para bumak-up sa'yo. Huwag mo nang problemahin yung problema na yan kasi problema na mag-apply niyan. Hanapin mo lang yung mga taong interested talaga mag-business. Okay? So, yun na nga po, 30th anniversary ng DXN, ginanap po sa Malaysia. So, isa rin ako, sila partner, na nakarating din po ng ibang bansa. Kaya kung kayo ngayon nag-DXN, wala pang passport, unang requirement, dapat may passport ka. Yes. Kasi kahit gaano kataas yung PSI mo, hindi ka makakaalis ng bansa pag wala kang passport. Yes. Maiwan talaga. Sino dito ang may passport na? O ba, palakpakan natin ang mga may passport na, ha? O baka naman expired yan. O dapat i-renew nyo, ha? Yes. Oo. Kailangan ko, kasi alam nyo, iba eh. Tingnan mo, ha? Nung kumuha ako ng passport, siyempre pinost ko dun sa aking Facebook. Kasi isa sa pangarap ko. Alam mo ba ang daming nag-visit sa akin? Sir, saan ka pa pupunta? Sabi ko, mamamasya lang kami sa Malaysia. Yun. Mamamasya, ibang level ka na pala ngayon. Sabi ko, Yes. ibaya mo ang nag-DXN. Yes. Yes. Kailangan pala magseryoso. Tama po, magseryoso ka lang sa DXN. Yes. Kasi lahat po na gusto mo sa buhay, ibibigay ng kumpanya ng DXN. Yes. Marami na pong pinayaman, marami na pong pinasaya, marami na pong mga taong natulungan sa produkto. Yes. Kaya mas maganda po kayo mismo makarating o makasama namin sa mga travel na ginagawa ng DXN. Tingnan mo, ha. Actually yung travel na yan, hindi na dapat ibigay ng DXN yan eh. Bakit? Pinapasahod ka na buwan-buwan. Pinibigay sa yung income buwan-buwan. Pero how come na binibigyan ka pa ng travel? So ganun siya ka-generous, ganun siya kaganda, ganun siya katotoo. Na kapag ginawa ko pala ang DXN na seryoso, i-reward ka pala taon-taon. So alam niyo po, meron na kaming pending travel. Pending nga, ibig sabihin meron pang nakaabang. Tapos matatapos na naman ang taon na to, meron na namang isa. O Yes. diba magkapatong-patong? Yes. O diba problema din? Yun ang masarap na problema, no? Yes. O diba? So yun na nga po, kasama po namin sa ibang bansa sa Malaysia, ay iba't iba pong lahi. Yun. So, alam mo, sabi ko, bakit iba talaga ang DXN kung i-compare sa, kasi sa labas, meron din naman mga gathering, pero matakin mo, DXN. Halos lahat na bandila ng buong mundo, present. Yun. Pero sa United Nations, mabibilang mo lang kung ilan sila. Pero DXN kakaiba. Kung sa labas ng gera, nagpatayan, DXN wala, puro tawanan. Yun.